Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal. Live na live po kasama si Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay November 6, 2024. By birthday sana ng nanay ko. Ngayong araw sana ang ika-87 kaarawan ni Nanay Flory. Yung mga suking tagapakinig ng DZRH, kilala ninyo kung sino si Nanay Flory dahil every day, no, nung buhay pa si Nanay Flory, lagi ko siyang binabate. Ang nanay ko po kasi, maibig, konting background lang. Ang nanay, bilang pagpubigay-pugay sa nanay ko, ang nanay ko po kasi, meron pa po siyang demensya. Hindi na po kami nakikilala. No? So, limot na po niya kaming lahat. Pero pag nandito ako sa programang ito, nare-recognize po niya ako. So, dito lang niya ako nakikilala. Kaya, nung panahon na buhay pa si Nanay Flory, as much as possible, kung kakayanin, papasok po ako kung kakayanin dahil dito lang ako nare-recognize ng nanay ko. Usapang Legal. Ayan, bago pa ako maiyak. Kumusta po kayo? No? Medyo nagpahinga lang po ako saglit ng bakasyon. Actually, hindi talaga siya pahinga dahil mapagod din ang mga pinagagawa ko sa buhay nitong mga nagdaang araw. Pero na-miss ko po kayo at na-monitor ko po yung inyong mga mensahe, mga messages po ninyo doon sa comment section ng ating recorded episode ng November 4. At dahil doon, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsama ninyo sa akin. Usapang Legal. Okay, at syempre, birthday din nung nakarang araw ni Gael Enriquez. Happy birthday sa iyo at sa lahat po nang nagsiselebrate ng kaarawan, no? Happy birthday po sa inyo. At yung mga na-meet ko dyan sa Japan, sa Tokyo, magandang gabi po sa inyo at thank you very much for watching. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tatalakayin po natin the law on second chances. O, di ba? Parang love life. Wag po kayong ma-deceive, no? Wag po kayong paloko dahil hindi po tungkol sa love life ang tatalakayin natin tonight. Pag-uusapan po natin yung mga pre-loved, no? May love pa din. Pre-loved items, mga ukay-ukay, no? Dahil alam nyo po ba, napakarami palang ukay-ukay sa Japan, Tapos napakaraming mga Pinoy, napansin ko po doon, mga Pinoy ang numero 1 namimili. Usapang Legal. Dahil nga naman yung mga kamang mahal na bag, hindi po ako bumili by the way. Nasilip lang dahil umuulan, nakisilong. Abay yung mga Pinoy doon, ang daming binibili mga bags, no? Yung mga mamahaling bags na pre-loved, ibig sabihin second hand, tapos dinadala dito sa Pilipinas at ibinibenta ng kamamahal. Abay mantakin nyo yun, parang lumalabas 1/3 lang po. Ibig sabihin times 3 yung presyo kapag ibinenta na pala dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Abay, parang masarap magnegosyo ng ganoon, Dahil nga po, napakamamahal na dito. Abay, anong sinabi nung brand new, no? 'Di ba? Kaya lang kasi syempre kailangan ng puhunan. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, the law on second chances. Ang batas tungkol sa ukay-ukay. Isama na rin po natin yung mga second-hand items na hindi naman ukay, no? Kasi pag sinabi nating ukay, 'di ba? Ang common conception natin ng ukay, ito ay imported, no? Galing sa ibang bansa dahil nag-umpisa po ito nung nagkaroon ng mga humanitarian missions kapag ka po merong mga sakuna, no, merong mga relief goods na yung iba dahil dinaya, ibinenta na sa halip na ipamigay sa mga intended beneficiaries or recipients. Usapang Legal. At kaliwat kanan po ang ukay-ukay dito sa ating bansa, hindi rin naman maikakaila na may mga magagandang items, di ba? Yung mga branded po talaga. Pumunta kayo sa Baguio, sikat ang Baguio para sa ukay-ukay. Ang Tagaytay, meron din pong ukay-ukay, no? Saan pa may mga ukay-ukay house? Dito sa Pasay, meron din po sa Pasay. Tama ba ako, Bamban? Tama ako doon? Or
bangbang, ano bang tamang term? Kayo saklolohan nyo nga po ako, no? Hindi ko alam kung saan pa binibenta ang mga ukay-ukay, pero alam ko sa Baguio meron. Usapang Liga. Well, syempre, dyan ka makakahanap din naman ng mga magagandang items. Hindi yung nasa fast fashion. Anong ibig sabihin nun? Yung fast fashion po ba kagaya ng mga usong-uso ngayon sa internet na kamumura na brand new pero made in China, tapos mababa ang kalidad, masisira na. Tapos maagang mawala sa uso. Ay ako kasi hindi po ako mahilig sa uso. Gusto ko yung mga classic na para pwede ko siyang gamitin anytime, no? Dahil ako naman po ay kahit papaano frugal, no? So, yung iba, tinatangkilik po ang ukay-ukay, nakakahanap dyan ng mga magagandang. In fact, may kilala ko mga lawyers, tinatangkilik nila yung mga blazer, mga coat, doon binibili kasi nga naman unique. 'Di ba? O yung iba naman, dati naranasan ko, bumibili ako ang hinahanap ko po talaga sa ukay, yung mga botones, no? Gagawin basahan yung iba, pero yung mga mura lang talaga. Tapos ang kinukuha ko po doon, yung mga botones, para, like for example, yung mumurahin lang, no? Yung aking damit, o tapos sobrang maraming kapareho. Ginagawa ko, pinapalitan ko ng botones para magmukha siyang medyo social, di ba? Usapang Legal. Ayan, so, the law on second chances. Hindi love life, kundi ang ukay o yung mga second-hand items. Ayan. So, samahan niyo po akong talakayin ito tonight. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sa ating DZRH TV 4K live stream. Aba, ang dami nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Magandang gabi sa iyo, Regina Morales, Bixby. Magandang gabi din sa iyo, Gael Enriquez, birthday girl, CJ Acelo, Joy Garimbao, nanonood sa atin sa Michigan. At syempre, Dante Ebardaloza. Merry Christmas din po sa inyo. Usapang Legal. Magandang gabi din si Gael, nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Nanonood pa rin dito sa atin sa DZRH Dos Compañeros Facebook page. Thank you very much. Si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, dyan ba sa Ilocos region? Saan sikat ang ukay-ukay dyan? Saang area? Tita Ami Miraflor Garcia, sabi niya sa Tacloban City meron din. Si Gael, alam mo, Gael, no? I would rather go for yung mga unbranded items kaysa bumili ako ng Class A or Class B na imitation. Bakit, no? Siyempre, nagbabiolate tayo ng batas kapag tinangkilik natin ang imitation. So, ito personal na panuntunan ko sa buhay, I would rather have yung mga magandang kalidad na mga locally produced items kaysa bumili ako ng fake, ng japake, sabi nga nila, no? Dahil siyempre, pag tinangkilik yung mga japake, parang sinusuportahan mo na din yung mga nagnanakaw ng intellectual property ng ibang tao. Usapang Legal. So tama ka, Gael, no? I agree with you. Magandang gabi sa inyo, Rico Bagisi. Nagtatanong ng pasalubong. Ang dami ko pong inuwi na mga labada. Labada pa lang inuwi, no? Kasi napakamahal naman po doon sa pinuntahan ko, no? Magandang gabi, Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Ako, lahat ng product ng ukay type ko. Okay, magandang gabi sa iyo, Ma'am Mirna de la Cruz, Jason Abolencia, Masantos yan, Maabig Yalabi, ka-RH. Magandang gabi sa inyo, classmates! Magandang gabi po sa mga taga-Dagupan City. Sabi ni Gael, hindi po ako tumatangkilik sa imitation. Oo, tama, I agree with you. Pareho tayo. Sa Pinas po ako nabili ng bags. Actually, ako po ay, alam niyo po ba, merong isang Pinoy na designer ng bag na-feature siya sa, I forgot na where, no? Na-feature siya sa isang newspaper na na-feature yung isang Hollywood actress sa isang newspaper. Gawang Pinoy, no? Yung kanyang bag. Usapang Legal. At yun talaga ay hinanap ko. Pero hindi po siya mahal, no? Reasonable po yung presyo. Plus original, totoong leather, magandang quality, at handmade, at babae po ang gumagawa. So nakakatuwa, no? Yun. So maganda rin po na tangkilikin natin ang sariling atin, no? But syempre, kanya-kanya po itong diskarte, kanya-kanya po tayo ng style sa buhay, at kanya-kanya po kanya-kanya po ang ating gusto. I encourage you lang na
iyon pong suportahan natin ang sarili nating atin at wag po tayong tatangkilik ng mga peke. Usapang Legal! Ano nga po ba, no, ang sumasaklaw sa batas ng ukay-ukay? Ito ba ay illegal, no? Meron po kasing batas noong 1966. Abay, ilang taon? 1966, ngayon ay 4 to 2024. So, ibig pong sabihin, it's 58 years old, no? 58 years old, ay matanda pa sa akin, 58 years old na itong batas na ito. Ito po yung tinatawag na an act to safeguard the health of the Filipino people and maintain the dignity of the nation through the prohibition of the importation of used clothing and rags. Kaya yung JPEPA before, na dinadala dito sa atin yung mga basura ng iba, maraming tumutol doon. Usapang Legal! Ayan. So, doon po sa, as the title says, prohibition of importation of rags and clothing. So, ibig pong sabihin yung mga ginagawa na, siguro ito mga kasama dito siguro yung mga carpet. Pero ito yung commercial value, hindi po yung commercial purposes. Hindi po ito yung like bibigay, donasyon, pwede po yun, inaalaw po yun. O kaya naman yung mga gamit ng ating mga kababayan, yung mga OFWs natin, mga kaanak natin sa ibang bansa, ipapadala yung mga pinaglumaan o pinagliitan na damit, hindi po yun bawal. Yun pong ukay-ukay, ibig sabihin mga second-hand clothing na idadalhin dito sa Pilipinas para ibenta, yun po ang ipinagbabawal ng batas. Usapang Legal! Ayan. So, ang tanong ngayon, kung ikaw naman, siguro naman sa ilan sa ating mga tagapakinig na nai-import ng ukay-ukay, siguro naman sa tagapakinig natin walang ganito, Pero marami sa atin ang tumatangkilik ng ukay-ukay. Yung iba, meron pang store ng ukay-ukay, So ang tanong, kung ikaw ay may tindahan ng ukay o kung ikaw ay bumibili ng ukay, maari ka bang managot, sakaling magkaroon ng raid, ang ating mga alagad ng batas? Usapang Legal! Yan ang mahiwagang tanong. At sasagutin po natin yan sa atin pong programa as we go along tonight. Ayan. So again, magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeros Facebook page, ganyan sa DZRH News at DZRH News Television Facebook page. Ayun. So marami pong nanonood sa atin. Thank you so much for watching, and if you have questions again, 0919-282-6485 at sasagutin ko po ang inyong questions. Usapang Legal! Yan, sa mga curious po kung anong batas ang tinatalakay natin, ito po yung Republic Act of 4653, yung batas patungkol sa importation ng mga ukay-ukay. So yung mga online sellers dyan, dapat ba kayong mangamba, na baka naman merong law enforcer na nanonood sa inyo at baka bigla kayong i-raid, Usapang Legal! Mga taga Coyapo, Nueva Ecija, lalong-lalo na si Prince Ama Fernandez, Mami Belen Rivera, Alexis Tiger, at Mirna de la Cruz. Hanapin ko pa rin po yung mga nasa DZRH News Facebook page, nanonood din sa atin, at para naman magbigay-pugay din tayo. Magandang gabi po sa inyo, Cherry Balbon. Magandang gabi din sa inyo, Eduardo Narvaez, Jason Abolencia, Edwin Gatchalian. Yan. Sabi niya, yung Bambang, doon talaga nag-umpisa yung ukay. Eloise pa ang tawag dyan nung araw. At talaga, salamat po sa impormasyon. Jerry Sumagisay, June Aggalot, magandang gabi po sa inyo. Mirna de la Cruz, Anthony Abrenica, Retino Or, magandang gabi sa iyo. At marami pang iba nanonood sa atin sa DZRH News Television. Nanonood din po sa atin Facebook, Barameo Roy P, magandang gabi sa inyo. At thank you very much. At magbabalik pa po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.
Law on second chances, pero hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa mga second-hand or pre-loved items or mga tinatawag natin na ukay-ukay. Sino sa inyo ang bumibili ng ukay? Na? Actually, marami rin pong magaganda at level up ng mga ukay ngayon. Bakit? Meron po mga, ang tawag doon, mga curators. Anong ibig sabihin nun? Yung mga talagang pumipili ng mga magagandang items na ibinibenta. Nililinis na, pinaplantsa, hindi na mabaho, no? Tapos maganda yung pagkaka-curate, ibig sabihin maayos na tawagon piling-pili, no? Mga magagandang klase. Sila yung mga tinatawag na curators, no? Hindi lang sa mga mga arts, no? Mga artistic items, no? Pati sa mga damit po. Usapang Legal! Sabi ni Mirna de la Cruz, sabi niya yung RA 4653 ay June 17, 1966. Ang sister ko born June 16, 1966. Pero ito po ay nag-take effect, diba? Sinasabi, 15 days after publication. Yun ang sinasabi po ng pag-take effect ng batas. Usapang Legal! But the implementation starts, no? After publication, doon sa newspaper sa ang tawag doon, official gazette, no, nung ating implementing rules and regulations. So yung IRR po, yung kung kailan talaga siya ini-implement. Eduardo Narvaez, magandang gabi sa'yo. Huwag ka naman magsiselos. Eduardo Narvaez, pag hindi ikaw ang nauna. Diba? Saka yung comment niya, paborito ko daw masyado. May favoritism daw ako dahil hindi, kumbaga, lagi nauuna sa pagbate. No? Depende po kasi kung sino ang nauna kong nakitang pangalan. Dahil yung pong nauna, syempre lagi nauuna dyan either si Tita Ami o kaya naman ay si Miss Gael Enriquez. Laging ganun. Usapang Legal! Anyway, going back sa ating talakayan, no? Yun pong kung ikaw ay seller ng ukay-ukay o kaya ikaw ay napunta doon, no? Nagkaroon ng raid, meron ka bang pananagutan, no? Actually, yung mga second-hand items hindi po ipinagbabawal, especially if local, no? Kapag ka po imported at commercial volume, yun po ang medyo delikado. Pero dapat ito'y sinasala or na-seize na, nakukuha na doon pa lang sa customs. Bakit kanyo? Kasi pagka na dumating na po ito sa mga tindahan o sa mga ukay stores, no? Ang obligasyon po na patunayan na ito ay imported ay nandoon sa ating mga nagre-raid o nandoon sa ating mga alagad ng batas, no? Para patunayan, kung sakasakali man, patunayan na itong ang items na ito ay imported. Because take note, ang pinarurusahan po nung anti-ukay-ukay prohibition ng ukay-ukay sa importation ay yun pong importation ng commercial volume ng mga second-hand clothing and rugs. Usapang Legal! Rugs po ha, hindi drugs, no? No, so yun. So, ibig pong sabihin, ikaw, hindi ka basta-basta maaaring hulihin, no? Kung ikaw ay store owner. Kung ikaw naman po ay tumatangkilik lang, bumibili, wala namang problema dahil malay mo ba kung imported o hindi. Kaya po yung danger ng mga nagbibenta online, yung mga online sellers, imported from Japan, imported from the US, yun pa ang maaaring magka-problema. Bakit? Nagbibenta ka ng imported ukay-ukay, which is prohibited sa ilalim po ng batas. Usapang Legal! Magandang gabi din sa iyo, Eds Maglakas, nanonood sa atin dyan sa Cavite. So yun, no? So yung ukay-ukay sellers are not absolutely free from any investigation. Pwede pa rin po kayong maimbestigahan. Kaya naman kung sakali po ay bumili kayo ng items, no, ang kailangan nyo lang ipakita, ito yung mga resibo ko. Itong seller na ito, taga dito lang din sa Pilipinas. Malay ko ba kung in-import niya ito o hindi? Basta alam ko, dito ako bumili sa Pilipinas, hindi ako ang importer. Kaya sa ukay-ukay sellers, you keep your receipts. Usapang Legal! Yun. So, kailangan mong magpakita ng proof o katunayan na yung supplier mo ay nandito lang sa Pilipinas. Otherwise, if you are the importer, no, maari kang maari kang managot or papanagutin sa ilalim ng batas. Sabi niya, anak ko, plano ko pa naman mag-ukay-ukay business. Erase daw. Pero alam mo,
kasi sa ilalim po ng batas, no, yun pong mga na-confiscate na mga ukay-ukay items, susunugin lang. Kaya lang kasi 'di ba, napakaraming mga biktima, no, yung biktima ng sunog o mga kalamidad na halos nauubos ang mga damit, no. I see, maliban pa sa additional na polusyon, no, yung pagsusunog ng mga items na ito, marami pong nangangailangan na pwedeng makinabang dito. Usapang Yun Legal. nga lang, ang ilan na pong attempt, no, na baliwalain or i-decriminalize itong importation ng ukay-ukay, hindi lang lumulusot. Bakit? Dahil daw po maaari nitong patayin ang investment on mga damit at saka investment ng ating mga local textile manufacturers, no? So, yun daw po ang pinangangambahan. Plus, of course, yung baari daw pong matalo yung mga brand new items dahil nga po sa paglaganap ng mga ukay-ukay. Pero laganap na po kasi. Usapang Legal. Ayun. So para kagaya din lang yan noong mga nag-i-smuggle ng mga agricultural products, di po ba? Kapag ka nakuha or na-seize, di ba, anong ginagawa nila? Binabaon sa lupa, sinusunog. Di ba ganun ang ginagawa nila na dapat sana yung mapakinabangan. Although ang sinasabi po ng gobyerno, kasi baka naman infected na ito, may bacteria o kung ano-ano man na maaring makahawa sa ating local products, yun ang pinangangambahan nila. Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga General Santos, General Trias Cavite, lalong-lalo na kay Rowena Romero at Ma'am Charo Abraham. Magandang gabi po sa inyo. Si James Gutierrez at Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales. Magandang gabi po sa inyo. Yung pong iba mga nanunood, magandang gabi po sa inyo. Hindi ko lang kayo mabasa lahat dahil mabilis po ang takbo. Ang pagtakbo ng mga comments ninyo. Facebook ni Roy Alicia Hubay, nanunood sa atin sa Davao City. By the way, dyan po sa Davao City, meron din na-confiscate. In fact, if I'm not mistaken, isang Duterte ang na-involved doon sa importation daw ng mga ukay-ukay. Although kasi kung importation, yun po kasi ang pinagbabawal, no? I don't know kung anong nangyari sa kaso nito, pero napakarami pong raids, no? Hindi lang hahalata at hindi rin nababalita yung tungkol sa pagkakulong, no, ng kung sino man. Usapang Legal. Pero sa ilalim po ng batas, mababa lang, no? Napakababa, mula 200 hanggang 2,000 pesos lang po yung multa, no, na ipinapataw ng batas. Pero abay, medyo may kabigatan po, no, yung yung kulong dahil 2 to 5 years, no, 2 hanggang 5 years of imprisonment ang ipinapataw po nitong RA 4653 o yung nagpabawal, no, sa yung nagbabawal doon sa importation ng mga ukay-ukay. Usapang Legal. Yan. So, yung purpose daw ng batas, no, kung bakit ipinagbawal ang ukay-ukay is because para daw maiwasan yung pagkahawa ng sakit kung sakasakali, no, para din maproteksyonan ang kalusugan ng ating mga kababayan dahil baka raw merong nakahahawang sakit na dulot itong mga ukay-ukay na ito. At pangalawa, para daw proteksyonan yung dignidad ng mga Pinoy. Pero sa ngayon, no, lahat po yata, no, kaliwat kanan ang ukay-ukay stores. So ano na po ang nangyayari? Meron pong proposal na ito ay i-decriminalize na nga talaga dahil nga po napakarami. As of 2019, nasa 2 billion pesos na worth ng mga ukay-ukay ang ipinasok dito sa bansa. 2019 ito. Pero nito po nag-umpisa ang pandemya, hindi po ba lalong dumami? Lalong dumami ang mga online stores na nag-uukay-ukay, including bags, no? By the way, yung mga bags, no, clothing and rugs po ang sinasabi. So, yun pong mga bags mukhang hindi po sali dito sa prohibition na ito. Usapang Legal. Moonbeats at Felix Falcotelo, Delia. Ma'am Delia Pines, ang tagal niyong nawala, no? Na-miss ko kayo. Parang may katagalan kayo na hindi nagparamdam sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for coming back. Jericho Ferrer, maraming salamat. Jerry
Hergon sa Bongabong Oriental, Mindoro. Magandang gabi sa iyo. Mga nanonood dyan sa atin sa Smart Araneta Coliseum. Magandang gabi ang James Gutierrez. Gayon din maraming iba pa na nanonood sa atin. Thank you very much for watching. Ayan. Usapang Legal. Okay, again, yung pong mga na-confiscate na ukay-ukay ay sinusunog in the presence of the officials from General Auditing Office at ang Department of Finance and Office of the President. Imagine that. Ang dami pong masasayang. So, yung pagbibenta, nagbibenta, maaari po kayo maimbestigahan because ang ating pong mga otoridad ay pwedeng tingnan kung imported ba yung ibinibenta ninyo. Ang lusot nyo na lang, depensa nyo, hindi ako ang nag-import nito, binili ko lang sa local supplier. So, ibig sabihin, yun pong inyong resibo, again, itago po ninyo. Yan. So, ito, may reaction. Sus, bulag ba kayo? Ang daming ukay-ukay kahit saan. Wala namang nakukulong. Hello? Ganun ang nai-imagine kong pagkakasabi niya doon sa pagkakasabi niya doon sa kanyang message. Kung nai-imagine, yung pagkakasabi niya, hello? Usapang Legal. Mary Roger, ano yun? Temero? Malabo po mata ko. Pasensya na kayo. At saka Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Si Mercy Roger, no, ay nanunood sa atin sa Belgium. Ay, thank you very much. Dream ko makapunta dyan sa Belgium. Usapang Legal. Shell Kalog, ang daming eme ng Pilipinas. Sabi niya, ang dami namang eme ng Pilipinas. Ang daming dapat bigyan at pagtuunan ng pansin ng Pilipinas. Pati ba naman ang ganitong business na sa palagay ko'y legal at lumalaban ng patas at siyang lubos na ipagbabawal. Diyos ko naman. Sabi niya, marami din pong ukay-ukay dito sa EU, Second Life. Totoo. Sabi ni Valentina Melena Poncia, basta genuine at bibili ako. Sabi ni Sir Valentina Melena Poncia na nasa Hong Kong. Diyan ba sa Hong Kong may mga din? Meron bang ukay-ukay din? No, hindi ko masyadong, parang hindi ako nakakita ng ukay-ukay dyan. Pero sa Japan, marami po pala. Usapang Legal. Yung mga vintage and thrift stores, no. Si Richelle naman, sabi, sus kung bawal dapat sa pier pa lang, hinaharang na. Pero wala diba, pati droga nga nakakapuslit. Sana isang tabi na ang batas na yan. Yung kontrabando ang pagtuunan ng pansin at sana isipin din ng mga taong walang-wala na din yung mga taong walang-wala na umaasa lang sa hanap buhay na ukay at sa mga ukay lang din ang binibili. Ayan. Usapang Legal. Si Maurice sa Antarctica ay nanunood sa atin. Thank you very much. Marami din daw ukay-ukay doon sa Hong Kong. Okay. Second and special na tindahan may tax din. Dito sa atin kasi kapag ka magpuput up ka ng store, anumang store including ukay-ukay, dapat meron kang business permit, hindi po ba? So, ibig pong sabihin, legal yung tindahan mo. I just don't know kung matatawag mong legal yung mga produkto mo kung imported ito na mga ukay-ukay. Because again, illegal po na magpasok ng mga ukay-ukay for commercial purposes. No? Yun po yung punto doon. Si Lani, dapat sa kanila pa lang naharang na, di nakalusot, ang tagal-tagal na niyan. Maraming nag-uukay ngayon lang nila binawal. Actually, 1966 pa po, sabi nga ni Ma'am Mirna, yung kapatid niya ipinanganak a day before maging batas itong nagbabawal ng mga ukay-ukay dito sa Pilipinas. So 1966, it's 58 years old already. Yan. Sa panahon po ito ni Pangulong 1966. Sinong presidente noon? Mahirap ako. Si Ferdinand Marcos Sr. Ngayon si Junior, si PBBM ngayon. Na ngayon naman ay ipinirmahan noong September 26, if I'm not mistaken, yung anti-agricultural economic sabotage, no? Ito po yung mga pagbabawal ng pag-smuggle na or tinatawag na yung classified smuggling, hoarding and profiteering, cartel formation and financing of these crimes involving agricultural and
fisheries products or fishery products as economic sabotage o pananabotahe daw ng ekonomiya. Yung pag-smuggle, pag-hoard at yung profiteering or cartel formation. Usapang Legal! Sinasaklaw po nito yung mga agricultural products including rice, corn, beef, and other ruminants, pork, poultry, garlic, onions, carrots, and vegetables, fruits, fish, salt, and aquatic products in their raw state. Anong ibig sabihin nito? Nag-i-import na tayo ng nag-i-import na po tayo ng salt or asin. Di ba? Nakakalungkot, no? Napapalibutan tayo ng dagat pero nag-i-import tayo ng asin, no? So, yung, syempre, always issue ang onion dahil napakamahal. Mahal din ang garlic, I think. Hindi kasi ako nagluluto na masyado dahil mag-isa lang ako sa bahay. Mahirap pong magluto, lalo na pag maramihan, no? Takaw oras. Usapang Legal! I mean, kaunti lang ang kinakain ko, tas magluluto ako, parang takaw oras, sayang. Ayan. May store din sa seller ng mga pagkakamahal na branded bags. Totoo, no? Dito sa Pilipinas, ang dami. Joseph Abalos watching and listening here in Tolosa, Leyte. Yung mga store, na online sellers ng mga imported na items, ng mga ukay, no? By the way, kapag ka nag-announce kayo, imported from Japan, delikado po kayo, no? Dahil yan ay syempre, meron tinatawag na doctrine of estoppel, no? In common language, ito pong doctrine of estoppel, ibig pong sabihin ay touch move, no? Umamin ka na, hindi mo na pwedeng bawiin, 'di ba? So yun. Usapang Legal! Parang ganun po yung konsepto ng estoppel. Yan, you are barred from claiming otherwise, hindi mo na siya pwedeng itanggi. Okay, ito yung tanong, applicable po ba ang prohibition sa no return, no exchange policy sa second-hand or pre-loved items? No? Yun pong policy ng yung policy na nagbabawal sa no return, no exchange sa time ng sale, nag-a-apply doon sa mga hidden defects or imperfections, no? So hindi siya pwedeng i-avail doon sa mga goods na nasira due to mishandling, and even doon sa mga as is where is transactions or in a state yung mga second-hand items. So since these are pre-loved, these are ukay-ukay, ibig pong sabihin, ito po ay nagpo-fall doon sa second-hand items, no? Bagaman at ito nagpalipat-lipat na kahit kanino. So ibig pong sabihin, wala po siyang warranty. Usapang Or I mean, limitado ang warranty because may mga pagkakataon po, di ba? Yung nagbebenta, hindi pala may-ari, nakaw pala. So may warranty pag ikaw nagbenta. There is a warranty na ikaw na nagbebenta, ikaw seller, ikaw ang may-ari ng property. Or kung hindi man ikaw may-ari ng item or property na ibinibenta mo, dapat meron kang authority or kapangyarihan or pahintulot mula doon sa totoong nagmamay-ari nito. Usapang Legal! So as far as yung warranty is concerned, yung warranty ng second items, yung warranty lamang doon ay ikaw ang may-ari ng property or ng item, at ito o kung hindi man, ikaw ay may kapangyarihan na ibenta ito. Because take note po, like for example in gadgets, napansin ko lang, yun pong AirPods, yung mga mansanas users dyan, napansin ko lang, nang nasa airport ako, sabi niyang ganun, an AirPod or a gadget is found near in your possession, yung pala nandun sa may upuan ko, so may naghahanap, nagtitrace, pero malay ko ba paano siya napunta doon? Usapang Legal! At saka di ba yung kwento ng walking AirPods, nakarating na sa kung saan saang mga bansa yung kanyang AirPods, na trace pa nila, no? So yun, so kung ikaw ay nakakita niyan, wag mo pong itatago because maari pong mag-fall, no? Meron pong sinasabi doon na yung pagka nakakita ka ng item, dapat isusurrender mo siya. Kung hindi mo kilala yung may-ari nito, i-surrender mo sa lugar, sa mayor, office of the mayor, kung saan mo natagpuan ang item na ito. Ito yung mga lost and found, no? And after 6 months, saka ka pala magiging may-ari ng item na nakita mo, kung hindi ito na-claim. No? Usapang Legal! Magandang gabi din po sa inyo, Miss Maricor Angeles. At yung mga iba pang nanonood sa atin, Jericho Ferrer, magandang gabi sa inyo. Si Jerry Hergon, magandang gabi sa Bungabong Oriental, Mindoro. Thank you very much po for watching. Okay, so
Yun pong again, yung no return, no exchange o pagbabawal sa no return, no exchange ay hindi po nag-a-apply sa mga second-hand items. Usapang Legal! Kaya naman kung ikaw ay buyer, make sure no na tinitingnan mo or physically nakikita mo no sa answer per test, nakikita mo yung binibili mo para naman malaman mo no kung ano yung totoong itsura or kalidad or kondisyon ng item na binibili mo. Yun yung problema po sa mga online selling. Bakit? Hindi mo nakikita Maaring yung pinapakita sa iyo, pinapakita doon online, ibang item kumpara sa ibinigay sa iyo. And yet, you have no way of knowing. Usapang Legal! Yan. So napakahalaga pa rin po ng due diligence. Ang due diligence ay applicable po hindi lang sa pagbili ng sasakyan, hindi lang applicable sa pagbili ng lupa, kundi applicable po ito sa mga binibili nating items kay brand new or pre-loved, no? So again, no, tiyakin din po na legit ang source because no, may pagkakataon na maari kang maging liable for fencing, no? So meron pong tinatawag na Anti-Fencing Law of 1979 kung saan yun pong tao na bumili o kaya nagbebenta ng second-hand items or makitaan ng isang item na nawawala or nakaw ay maaring managot under the anti-fencing law. Usapang Legal! Kaya kawing-kawing po, no? Kawing-kawing or komplikado pong mga batas or marami pong batas na involved pagdating sa usapin ng second-hand items. At magbabalik pa po ang programang Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kasapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Again, tinatalakay po natin second chances. Sarap pakinggan, parang love life. Pero hindi po love life. Second chances para sa mga pre-loved items. Una ng minahal ng iba, mamahalin mo ulit ngayon. Ikaw naman. Sasaluhin mo. Pero hindi sa asawa, hindi sa, hindi sa boyfriend, girlfriend. Well, girlfriend, boyfriend, wala namang problema, di ba? Ganun talaga Wala kasing forever, di ba? Anyway, ito po naman ay mga pre-loved items, second-hand. Ang tawag doon, segunda mano. Sabi ko, sino ba yung nag-text sa atin dito? Ang tawag daw dati ay segunda mano. Nasaan na ba yung si Mami Belen? Sabi niya, matagal na po ang negosyo ng ukay-ukay. May lola ako noon, nagtitinda. Ang tawag doon, o noon, segunda mano. Karamihan mga damit. Ngayon, lahat ng bagay may segunda mano. Totoo. Yan. Maraming salamat sa impormasyon, Mami Belen. Si Gael, walang hugot yun. Walang hugot yun na Gael. Sali Pau-Pau, Sans Pertes and Ma'am Grace Recta. Sabi niya yung Find My Phone. Si Valentino Milena Poncio, sabi niya parang yung AirTag ko na nakarating sa Italy. May nakapulot siguro tapos dinala. Ayun. Ayan. Dito po sa atin sa Pilipinas, no, Ma'am Mercy Roger. Hindi kasi smuggled nga po, so hindi properly taxed itong mga ukay-ukay. Yun po yung problema doon. Kaya nga sinasabi nila, no, malaki, no, ang kikitain sana kung gagawing legal, no, dahil matatax. Yun pong yung mga ukay-ukay. By 2019 or 2018, nasa 2 billion pesos ang worth. No? Ay every year tumataas by 30%. Baka po mas marami na ngayon, no? Dahil nga po lumaganap na yung negosyo, yung online selling ng mga second-hand items. Usapang Legal! Before we pause for commercial, binanggit ko po sa inyo tungkol sa anti-fencing law ng 1979. Meron po kasing presumption o pagpapalagay ng fencing by mere possession o yung pag-iingat, makuha lang sa possession mo o sa pag-iingat mo ang anumang bagay na nakaw. So, meron pong tinatawag na prima facie or prima facie evidence or ng fencing by mere possession. Kaya ikaw bumibili ng bagay, no? Tiyakin mo lang na una may resibo ka, pangalawa na hindi ito nakaw, no? Dahil nasa iyo ang bigat ng pagpapatunay na hindi nakaw ang bagay na binili mo kung nakita sa iyo ang isang nakaw na bagay. Usapang Legal! So ang taong nakita naghahawak ng nakaw na bagay ay may obligasyon na patunayan na wala siyang alam, no, na nakaw ito at wala naman siyang intensyon na kumita dito. So yun pong fencing, yun pong pagbili, pagtanggap, pagtataglay, pagtatago, pagkuha, pagbibenta, pagbabuy and sell, no, pakikipagtransaksyon kaugnay sa anumang item na nakaw
ay at naalam mo niya o may suspetsya niya ay nagaling sa nakaw, ay fencing po ito. Wala pong presumption of innocence, no? Unlike in other laws, wala pong presumption of innocence sa anti-fencing law. No, may presumption of intent na kumita ka. So walang presumption of innocence, unlike other laws na presumed innocent until proven otherwise. So, ingat sa pagbili ng second-hand na item. Usapang Legal! Attorney, maiba lang po, ang as is where is nag-a-apply din po ba sa lupa? Yan. Pwede, especially kung sangkot ito sa kaso. No? Dapat lang, meron pong full disclosure sa owner, on the part of the owner, at ikaw, buyer. Meron kang due diligence. So, importante po na mag-exercise ng due diligence. How do you exercise due diligence in buying property, real property? Titingnan mo yung physical condition ng lupa. May nakatira ba dito? No? Meron bang, sino yung nakatira dito? Yun bang nakatira doon? Yun yung seller ninyo? Tiningnan nyo ba yung bagong kuha na certified true copy ng title ng property? Because the certified true copy na bagong issue, yun po ang nagre-reflect ng kondisyon or sitwasyon ng lupa, ng property at the time na kayo ay kumuha nito. Kasi may mga, maari pong may liens, merong kaso sa korte, may lease pendants, o may pinagtatalunan sa korte, o may adverse claim, o may ibang claimant pala ito. So, dapat po, no, tinitingnan ninyo ito. Usapang Legal! Yun. So, pwede. Ibig sabihin kapag binili mo ang isang property despite notice na ito'y pinagtatalunan pa sa korte, you are barred from claiming, ay, naloko po ako. Hindi ka naloko, hindi ka lang nag-exercise ng due diligence. Or, matigas ang ulo mo, baka nasilaw ka, di ba? Attorney, okay, tapos na pala yun. Okay, so, kapag as is where is, again, the warranty is na ang nagbibenta, either siya ang owner o siya ay may kapangyarihan na magbenta nito. Kung wala po sa isa dito nagfo-fall yung seller, maaari po itong pumasok sa estafa. Usapang Legal! Estafa, panloloko, panggagancho, isang kasong kriminal, no? Yan. So, yung question na wala na bang warranty kung sa is where is, only warranty is that, no, yun pong may-ari ang property, yung seller ang may-ari ng property. And of course, yung pong as is where is ay usually applicable po ito doon sa mga physical condition ng property. Ayan. Now, hatap tayo ng paano po kung motor na nabili is kalawangin na motor at yung flarings. Ano ba yung flarings? Baka fairings, no? Yung fairings, di ba yun yung shell? Parang shell-like ng body. Tama ba ako sa mga nagmumotor dyan? Let me know kasi ako po wala akong motor at hindi ako marunong magbalanse. Kahit pag bisikleta, wala po akong alam. Alam ko lang makisakay, makiangkas. Yan. So, yung motor, fairings yata ang tawag doon. Fairings na, yun lang ang alam ko dahil ako po ay naging lawyer ng isang dati yung pinakamalaking e-bike supplier dito sa Pilipinas. Ako po yung lawyer nila a few years back. Usapang Legal! So more or less may alam din po ako dun sa aspeto na lang yan. Pero ang fairings na lang ang maayos dahil nakailang patong na po ng kulay. Bali second hand po sa open deed of sale ng Honda Wave 100. Yan. Hindi ko alam kung anong itsura ng Honda Wave 100. Pero yun pong ganito, wag po ninyong papatusin yung mga open deed of sale. Bakit tinalakay na po natin ito, ha? Yung open deed of sale, ibig pong sabihin, hindi ilalagay yung buyer. Bakit? Kasi para kung sakasakaling ibenta ito ay lalabas na second buyer ka pa lang kahit pa lustay na ang tawag doon yung laspag na ang sasakyan at nagpalipat-lipat na kung kani-kanino. Yun ang problema. Usapang Legal! At illegal o hindi po valid ang open deed of sale, no? Hindi nagre-reflect ng totoong sitwasyon ng status ng pagmamay-ari ng property. So, wag po ninyong papatusin ito. Now, ito, yung ganito, ikaw, dahil pinatos mo, you are barred from claiming warranty on this. Ang tanging habol mo lang is kung yung nagbenta sa'yo, siya ba talaga ang nagmamay-ari? Yan. By the way, para po doon sa mga bumibili ng second-hand na sasakyan, meron pong administrative order ang LTO na
pinaiksi na yung pagkakataon or chance na yung period na binibigay sa atin para i-register or ilipat sa ating pangalan yung title or registration ng property. You're given only 20 days para ilipat sa atin ang registration ng property. Therefore, no, kapag ka po ikaw ay lumagpas na ng 20 days, no, maari ka pong ma-penalty at malaki-laki rin po, no, from parang nasa hanggang 40,000 pesos yung liability or penalty kapag kaganito. Usapang Legal. Di ba malungkot? Kaya dapat nag-iingat. Pagandang gabi din sa iyo, Josefina Fajardo at maraming iba pa. Naubos na po ang ating oras dahil wala na daw po muna tayong suspended po ang ating DZRH Malakas promo dahil nag-giveaway po tayo doon sa ating pamasko promo. Ang i-announce ko na lang po ngayon ay yung nanalo ng Monday dahil nga po recorded tayo on Monday. Last Monday. So ang nanalo po doon sa tanong natin na ano ang tawag sa kapangyarihan ng management na magtakda ng mga panuntunan or policies, no, nagagabay sa pang-araw-araw na gawain ng mga manggagawa. Ang sagot po doon ay management prerogative. Nanalo po ng Monday. Congratulations sa iyo. Congratulations sa iyo. Miss Marie Watanabe ng Marikina City. Congratulations sa iyo. Yun pong magkakaroon pa rin po tayo ng malakas, no? Wag po kayong malulungkot. Ipagpapatuloy po natin ito. But for now, magi-giveaway po tayo doon sa ating tawag doon, papasko promo. No? So, on Friday, tatalakayin po natin paano magpatitulo ng property na binili ninyo ng rights lang. No? So, i-share nyo na ang ating talakayan para po by Friday, marami pong mga questions na dadating. Usapang Legal. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight and thank you very much for your loyalty. Ang dami nating viewers sa YouTube. Thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo today is Wednesday, Friday dahil MWF po ako nakakasama ninyo dito sa Usapang Legal. Ang tabayanan po ang susunod programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama ko po tonight ang kayong lahat at syempre ang ating mga technicians si Ray Taladro at saka si Norman Moraga. Ako naman po Attorney Rina Seco sa lahat ng nag-birthday. Happy birthday po again. Ako po Attorney Rina Seco para sa DZRH Usapang Legal, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco